Isang mapagpalang araw po mga kalingap, ako po ang inyong lingkod Romjano TV. Patuloy po natin suportahan Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rab Jack Tapia Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Edo at ang buong team Kalingap. Suportahan po natin ang kanilang ginagawang paglingap sa ating mga kababayan. Shout out din po sa aking mga kagrupo sa Karepe, suportahan din po natin sila. Hala, ano na ang nangyari kay Madeline, kaya pala wala na siya sa bahay ni Kalingap Rab? Ate Sheena nagsalita na kung ano ba talaga ang naging dahilan kung bakit umalis si Madeline sa poder ni Kalingap Rab. Sa naging live nga ni Kalingap Rab ay ito palang si Madeline ay mayroon ng boyfriend, ngunit imbes na maging inspirasyon ay hindi na balanse ni Madeline kaya napabayaan pati ang kanyang pag-aaral. Kaya nga itong si Ate Sheena ay sobrang nanghihinayang sa ginawa ni Madeline. Tara mga kalingap, panoorin po natin ang video na ito at huwag po kalimutan na mag-like sa ating video. Doon naman tayo sa isang issue about kay Madeline. Si Madeline po, gusto ko sana siya na yung sumagot nito. Sabi ko sa kanya, mag-video ka about dun sa pag-alis mo kina Kalingap Rab. Tapos sabihin mo yung totoong dahilan kung bakit ka umalis. Actually, hindi naman po siya pinaalis. Kusa siyang umalis. At saka pinapagalitan ko na din po siya araw-araw, halos araw-araw. Pinapagalitan ko siya kasi nakikita kong mali na yung yung ginagawa niya, kaya dapat mong yung kumbagang anuhan. Wait lang, nag-chat si Madeline. Wait lang. Nag-chat siya. Kaya na natin basahin. Dapat mong payuhan kasi nakikita mong mali na yung kanyang ginagawa. Tapos, sabi ko sa kanya, magawa ka ng video mo na paliwanag mo. Kasi nagpaalam naman po siya. Sabi niya sa akin, nagpaalam naman daw siya ng maayos kina Kalingap Rab. Tapos, ginagalitan ko po siya kaya kami nag-aaway. Kasi, lagi siyang absent sa kanyang trabaho. Halos sa isang linggo, papasok lang yan ng isa. Tapos pag uuwi yan, hindi na babalik, dire-diretso na naman. Nakausap ko din po si Ate Nelia, yung kasambahay ni Kalingap Rab na isa. About dun nga sa issue ni Madeline. Siguro pang private na lang din po namin yun. Sabi ko kasi kay Madeline na gusto ko, siya yung magsalita, siya yung magsabi ng totoo. Kaso mukhang wala siyang, ayaw niya sabihin yung totoo. Pero syempre, nasa social media tayo, dapat alam natin yung mga nagaganap sa atin, lalo na umalis siya sa Kalingap. Ano po kasi halos hindi na siya pumapasok sa trabaho. Ginagalitan ko siya. Ba't ba absent ka ng absent ang absent? Ang dinadahilan niya sa akin ay pag-school daw. Una-una po, ganito po kasi yan. Dati po, nasa regular class siya. Ang regular class po is Monday to Friday, yung kanyang pasok. Tapos, siguro magwa 1/4 na ng pasukan, bigla siya nagpalipat sa weekly classes. Sabi ko, tinanong ko siya kung bakit siya nagpalipat. Hindi naman niya sinabi yung dahilan. Tapos, sinabihan siya ng dati daw ni Kalingap Rab na nung regular class pa siya, na doon lang mag-uuwi para hindi na baga po hassle. Tapos mauwi na lang siya dito sa amin lingguhan. Kaso mukhang ayaw niya. Gusto niya umuwi araw-araw. Pag uwi naman niya dito, ilalatag yung bag, sabay alis, layas. Ayun. Yun po yung kanyang gawain. Kaya pinapagalitan ko siya. Tapos di ba po, balik tayo dun sa 1/4 na ng klase. Bigla siya nagpalipat sa weekly class. Hindi ko alam kung ano yung dahilan, kung bakit gusto niya. Sa isang linggo, isa lang yung pasok. Sabi ko, wala siyang matututunan nun kasi biruin mo yung Lunes hanggang Biyernes, papag-aralan mo ng isang araw. Ang hirap po kaya nun, yung pagsasabay-sabay mo. Sa totoo lang, wala naman siyang maraming gawa, marami naman siyang oras, bakit siya magpapalipat sa weekly class? Gusto niya, isang linggo, isang beses lang. Kung tutuusin, hindi naman mahigpit sila Kalingap Rab. Kahit nga, mag-regular class, tapos, Sabado, Linggo na lang yung gawa niya, paglinis doon, o kaya Lunes hanggang Biyernes, pag uwi niya lang, tsaka siya malinis.
Kaso mukhang iba po ang ano ni Madeline ay. Ibang timplada. Ewan ko rin sa batang yun. Kaya, umalis siya. Alam niyo po, mas madali kung siya yung sasagot nito kasi, syempre, alam niyo yung buong detalye. Kasi ayoko talaga magsalita kapag mga alanganin eh. Sabihin na natin mababas siya dito kasi mali yung pinagagagawa niya. Unang-una, bakit siya umalis? Hindi naman magibat yung kanyang trabaho. Tsaka pangalawa, lagi kasi siyang nag-a-absent. Halos, papasok siya, magbabali, tapos pag binigyan na, hindi na kinabukasan, hindi na naman babalik. Ganun yung ano niya eh, estilo niya. Tsaka, tinataka ko lang sa kanya kasi, di ba po may sahod siya. Hindi ko na siya binibigyan totally ng, ano niya, ng pambaon niya. Ang binibigyan ko na lang, si Kulot, yung bunso namin, tapos si Sherry, kasi si Sherry nag-aaral din. Tapos, hindi ko na siya binibigyan kasi may trabaho naman po siya. Tsaka yung sahod niya, sapat naman para mairaos niya yung kanyang pag-aaral. Tsaka, pero pinagtataka ko, wala siyang naipupundar. Kahit konti, kahit ano. Pero nagtatrabaho po yun Alam niyo po, hindi naman siya nagbabayad dito sa bahay. Wala naman siyang ginagastos dito sa bahay kasi lahat po dito ng gastusin ay sa loko po. Ako po ang may responsibilidad. Ilaw, wifi, pagkain, tubig, lahat yan. Ako po, at kinukuha ko naman po yun sa sahod dito sa YouTube. Kaya, tinatanong ko po siya, sinasaan mo ba ang sahod mo? Kahit magbili-bili ka ng mga gamit mo, hindi mo magawa. Tapos yun, nag-umpisa na naman ang aming away doon sa ganung eksena. Tapos, hindi ko talaga ma-explain kung yung ipupunto ko po baga, hindi ko siya maipunto. Basta sinayang niya yung yung opportunity niya pinakalinga proud. Sabi ko, kung nagtiyaga ka, makakapagtapos ka. Kasi sila Kalinga Prab ay mabait po, sobra. Yung supportan nila nandyan lang. Kaso wala siyang tiyaga, hindi niya tinagaan. Sabi ko, napakahirap ngayon maghanap ng trabaho. Kala niya po ay madali lang. O ngayon po, sabi ko sa kanya ngayon, wala na siyang trabaho. O anong gagawin niya? Ngayon, ang gawa niya dito sa bahay, ayan, cellphone, nakahiga, kain, tulog, tapos lalayas. Kahit pagwalis, hindi man makikita magwalis dito. Hindi ko na lang po sinisita at magbabangayan na naman kami. Mag-aaway na naman lang kami. Yan siguro ang gusto niya. Bahala man siya. Sabi nga po, di ba, nasa uli ang pagsisisi. Marirealize din po niya yan. Kala niya kasi, madali lang punitin ng pera, madali lang hanapin ng pera. Hindi niya alam. Sobrang hirap hanapin ng pera. Tapos, pag may pera ka na, sobrang dali naman itong mawala sa kamay mo. Kasi sa mahal ng bilihin, sa dami ng gastusin, parang hindi pa pumapasok sa utak niya. Marirealize din po niya yung mali niya. Pero mas maganda sana kung siya lahat sasagot ng kanyang issue. Sa akin lang naman, nanghihinayang ako kasi siyempre yung opportunity niya dun kay Kalinga practice. Sayang kasi napakabait na tangin ako niya, Prab. Lalo na sa aming magkakapatid.